We celebrate today, my dear friends, the nativity of Saint John the Baptist. And today we also keep in our prayers all the citizens of Manila, her government and her members, and lift up to the Lord their intentions. At ngayon din po ay ang ikatlong taon ng pag-aalala na po natin bilang isang arkidiocese sa pagkakaluklok bilang arsobispo natin sa ating arsobispo Jose Advincula. Naitanong na po ba o nasabihan na po ba kayo ng mga tao ng ganitong tanong? Ano kaya ang maibubuga ng taong ito o ng batang ito? When everyone got the news that I will be vice rector of the cathedral, may mga ilang kakilala o mga ilang kaibigan po ang napatanong, ano kaya ang maibubuga ng batang paring ito na mailalagay sa katedral? This question came from a pure inquiry, but some may ask this question from at least from the point of view of or for something that they look forward to. When John the Baptist was born, those around Elizabeth and Zechariah asked the question, what then will this child be? Ano kaya ang mangyayari sa batang ito? Or so to say, ano ang maibubuga ng batang ito? They were eager to see the life of Saint John. They look forward to what John can do and help them with. Pero hindi naman lang din sila excited na makita lang lumaki si San Juan. Excited sila dahil kalakip ng pagkatao ni San Juan ang grasya ng Diyos sa buhay niya. As they've said it, for surely the hand of the Lord was with him. They look forward to John, not because of John alone, but because God can do great things from him and through him. Mga minamahal na kapatid, sa pagsilang po natin sa mundong ito, marahil po habang kalong-kalong tayo ng mga magulang natin, or whenever friends would enjoy our presence, inisip din po ng mga taong ito, ano ang kalalagyan natin? O ano ang magiging kinabukasan po natin sa mundong ito? Naitanong din po siguro sa atin, ano kaya ang maibubuga ng taong ito? Walang ipinanganak sa mundong ito na walang maibubuga. Lahat kaya mag-ambag, lahat may ibubuga. Kaya lahat may maibubuga dahil dala natin ang pagpapala ng Diyos simula pa lamang. With a little talent, with basic skills, with enough reason and knowledge, we can stand out of this world because God's hands are with us. May maibubuga po tayo dahil pinagpala tayo ng Diyos. John lived a fruitful life. May naibuga siya, hindi dahil kaya niya, pero dahil nasa kanya ang kamay ng Diyos. Dahil pinagpala siya ng Diyos. And we remind ourselves today as we start a new week with the celebration of this feast. God's hands are with us, and that is why we can do well in this life. We can give our hands to help others. We can offer ourselves in selfless service for others.